magpakailanman. Sige po, papurihan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang kanyang kalwalhatian at ang kanyang karangalan. Panginoon, karapat-dapat kang papurihan, sambahin ng lahat ng inyong nilikha dito sa lupa, kagaya ng sa langit. At kaya naman, kami man, Panginoon, we are so privileged to have you in our lives. Dahil sa pamamagitan mo, Panginoon, kumpleto kami. Kumpleto kami. You gave us everything, oh God. All we need to do is believe. Kaya naman po, Panginoon, sa umagang ito, lalo mo pang papanaigin ang kalooban mo sa aming lahat. At hayaan mong ang mensaheng pag-aaralan namin ay lalo pang magbigay sa amin ng alab sa aming mga pananampalataya habang kami ay buong kasabikang naghihintay sa iyong muling pagbabalik, Panginoong Jesus. Kaya naman purihin ka, sambahin ka. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming lahat. Salamat po. Lahat ng papuri ay tanging sa inyo lamang. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami pong lahat ay dapat magsabi ng Amen, Amen, Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Sige po. At salamat sa Diyos sa buhay ng mga napakagagandang mga batang ito. Na talaga namang dapat lang na nakikita nila kung paano natin papurihan, parangalan ang ating Diyos na buhay. Amen po, mga kapatid. It is our duty and obligation to our children to bring them to the Lord. Kailangan ng bata maliit pa lang, nararanasan na niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sige po, pwede po bang hilingin ang lahat na tumayo sandali? Because we are going to read once more the Word of God. Ang mga pag-aaralan po natin ngayon at ang babasahin natin ay matatagpuan natin sa awit, 1:2. Sama-sama po natin itong basahin ng buong pagsamba sa ating Diyos. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita at salamat sa Diyos sa mga salitang ito. Tayo po sandali ay pumikit at manalangin. Aming Amang Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa tulong ng banal na Espiritong sumasa amin, tanggapin mo ang aming papuri, pagsambat, pagdakila sa inyong kaluwalhatian. Maraming salamat na muli sa buhay na kaloob mo sa amin sa araw na ito. Maging ang kagalakan, maging ang pagkakataong makarating at makasama namin ang aming mga kapatiran na pumuri at sumamba sa inyo. Isa po itong napakadakilang pribilehiyo, aming Diyos. Dahil ito po ay hindi lamang namin gagawin dito sa lupa, kundi hanggang dun sa langit sa piling niyo. Kaya naman po, pagpalain mo ang puso ng bawat isa. Buksan mo ito ng mainam. Gawin mo itong matabang lupa upang ang mga buto ng iyong mga salita ay ganap na bumaon sa kanilang mga puso at matanggap nilang pakinabang nito, ang mga bunga nito, at sa pamamagitan din ng mga bungang ito, ay magdulot naman ito sa iba ng pagpapala. Amin, Diyos. Salamat sa karangalan. Muli naming pinagkakatiwala sa inyo ang lahat-lahat, maging ang lingkod mo na gagamitin mo lamang kasangkapan. Lahat po ng aking sasabihin, hayaan mong magbigay ng kaluwalhatian at kaluguran sa inyo.
Wala po kaming ibang pupurihin kundi kayo lamang sapagkat karapat-dapat po kayo. Take over, O Lord. Maging ang ere, pinagkakatiwala namin sa inyo at hayaan mong maranasan din po ng iba naming mga kapatid na naka-tune in ngayon at ang ibang aksidenteng makakapanood nito, matanggap nila ang biyaya mula sa inyong napakamakapangyarihang salita. We submit everything to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito, How to Get Near to God, Part 2. Ano po? Yung una nating tinalakay nung nakaraan ay ang thankfulness. At ngayon naman po ay ang salitang praise. The Bible often exhorts God's people to praise the Lord. Ang lagi pong ipinapaalala sa atin ng Biblia at lagi niya tayong inaamuki na sambahin natin ang Diyos. At ang mga sumulat ng Lumang Tipan, sinasabi na may 3 aktibidades or activities ang espiritu ng tao. Ano-ano po yon? The 3 activities of the human spirit. Una, thanksgiving. Kinalakay natin last week yan. At ngayon naman, praise. At sa susunod na pagkakataon, God willing, ay pag-aaralan naman natin ang isa pang activities na dapat natin gawin para sa Panginoon. These activities enables us to relate to 3 different aspects of God's nature. Ito po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para makarelate tayo sa iba-ibang aspeto ng kalikasan ng Diyos. Amen po kayo? Amen. Last Sunday, we studied about thanksgiving and today we will study about praise. Ang sabi sa awit 48:1, dakila si Yahweh dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. At we have already seen from Psalm 100 that thanksgiving is the first stage in our approach to God. Hindi nga naman tayo makakalapit sa Diyos kung hindi muna tayo magpapasalamat. Bakit? Subukan mong manalangin nang wala kang hininga. Subukan mo. Putulin mo sa dali yung oxygen mo sa katawan. Tingnan ko lang kung kahit isang salita wala kang masasabi. So, ibig sabihin, we acknowledge His God's goodness to us. Kaya naman dapat tayo magpasalamat lagi. Paano naman ako magpapasalamat, Pastora? Umagang-umaga pa lang, puro problema ang buhay ko. Hindi po kasalanan ng Diyos yan. Mga kapatid, ano man ang sitwasyon mo, you have all the reason to thank God. Sino pong nakaramdam ng lindol kagabi? Ako, dahil nakasteady ako, sabi ko, ba't kaya yung mga sandok ko, wala namang hangin, yung sandok na nakahang doon sa harap ng kalan, bakit kaya umuugoy? Tapos, lumabas ako, tingnan ko yung mga kawad, ba't kaya gumaganon yung kawad? At saka, bakit kaya ako nahihilo? Yung pala, lumilindol na. Una pang nagbalita sa amin, taga Maynila ba, si Maymay. Naramdaman nyo, sabi niya, 4.6 lumindol, galing sa Zambales. But thanks be to God, no? Salamat sa Diyos. Dahil ang ating Diyos ay buhay at patuloy niya tayong pinag-aadya. Ipinagpapasalamat natin, though maging yung mga kapatiran natin o mga kababayan nating nagdanas ng lindol sa Cebu 6.9,
Sa Davao, 7.6. Hindi ko alam kung 7.6, 7.5, 7.4 sinasabi sa media. Hindi ko na maintindihan. Pero lumindol. Pero salamat sa Diyos. Bakit tayo makapagpapasalamat? Kasi nga, don't you think aksidente yung nangyari? Kaya nagdikit lang yung mga tectonic plates dun sa ilalim ng lupa, kaya lumindol? I don't think so. Kasi sa Diyos wala namang aksidente. Baka naman sinusundot tayo at sinasabi sa atin, baka naman nakakalimot na tayo at hindi na tayo nakapagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo po, konting bagay lang na ipagpasalamat niyo sa Diyos, nagagalak ang Diyos eh. Kahit na dilis lang ang ulam mo at binibilang pa bawat isa 3 piraso kada plato. Yung tuyo sinusukat, sabi nga ni Dolphy, sukatin ng tuyo para magkasya. O kaya naman ibinibitin, amuyin na lang para magkasya, sabi ni Chichay. Marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Kasi buhay tayo at binibigyan tayo ng panlasa ng Diyos para makakain. Yan tao kuminsan ang daming reklamo. Marami na nga pagkain sa harap. Yan naman ang yan. Wala namang pagbabago. Pagkain, ito na naman yung pagkain na to. Basta palagay niya, malulugod ang Diyos. Alalahanin niyong lagi, yung mga Israelita, 40 years in the wilderness. Na kung tutuusin, sabi nga, 11 days lang ita-travel yon papunta doon sa promised land. Bakit sila nagtagal ng 40 years? Kasi mga reklamador. Galit na galit ang Diyos dyan. Yung palang mabuhay ka, may hangang kang hinihinga, nasikatan ka ng araw, may vitamin D ka, libre. Iyan palang dapat mo nang ipagpasalamat. At kahit tuyo yung ulam mo, kaya kaliskis na lang ng tuyong natira sa'yo, at least may pang-amoy ka, makakakain ka pa rin, may kanin. Sabi nga, ang napagkakatiwalaan sa kukunti, mapagkakatiwalaan din sa marami. The same thing when we acknowledge God's goodness. Amen po? O ayan, pasikalye pa lang yan. Nasa Thanksgiving pa rin tayo. Dito tayo lilipat ngayon. Ang sabi sa Psalm 104-5, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, take note, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Kaya natin pinauulit-ulit ito. When we thank God, we are entering His presence. Bumubukas ang pintuan, papunta doon sa kanyang templo. And once we are inside the temple of God, we are going to praise Him. Ay, sino ba namang hindi mamamangha sa Diyos na ito? Haharapin mo ang pinakabalwalhating Diyos at pinakamakapangyarihan. By His word, everything appeared. Di po ba? Nagsalita at lahat ng bagay ay lumitaw, pati ang mundo natin. Subukan mong lumika kahit la isang dahon ng kawayan. Kahit kasing talino ka pa daw ni Einstein. Makakalikha ka kaya? Mga kapatid, nakakalikha tayo ng mga byproduct ng mga natural resources. But the natural resources itself ay hindi natin malilikha dahil ang Diyos lang ang lumilikha niyan. Amen kayo doon? Dapat ba mapurihan ng Diyos? Amen! Kaya nga sabi, tayo'y pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Dakong banal ang kinaroroonan ng Diyos. Kaya naman, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Amen po. So our topic for today, the word praise. Reasons for praise. Mga dahilan. Sabi, why do people praise the Lord? Bakit ba kailangan purihin ng tao ang Diyos? Number one of the obvious reasons is because of the splendor, glory, majesty, and beauty of our God, the one who created the heavens and
the earth. Awit 145:3, dakila si Yahweh at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Amen kayo doon? Naunawaan niyo ba ang kadakilaan ng Diyos? Mga kapatid? Abay, talagang kahanga-hanga at kamangha-mangha. Nararanasan niyo ba when you pray, namamangha kayo pag tinugon kayo ng Diyos? Ano po? Abay, ako tuwan-tuwa talaga sa Panginoon eh. Kasi layo lang talaga siya ng dasal. At ang kulang sa atin, approaching God and how to approach God. Pero His grace, laging sagana. Gustong-gusto niyang ipagkaloob sa ating lahat. Nasaan kanino ang pagkukulang? Hindi sa Diyos, of course. Sa atin. Kulang. Kulang, mga kapatid. Mabuti pa ngayon napapanood yung mga kung ano-ano sa internet, mga basketball player, mga artist, at mga kung ano-ano pa, kung palakpakan ang papurihan, pati pa ang humapalakpak. Pero pag Diyos ang pinag-usapan, kulang na lang. Ilaglag yung kamay at hindi makapagpuri sa Diyos. Ganito ba tayo dapat tumugon sa kalwalhatian ng ating Panginoon? Amen, mga kapatid? Pag dinamaan kayo, buti nga. Sana magkabukol kayo. Diyan sa puso nyo. Pare-pareho tayo. Ginagawa ko pa lamang ito, panayan tama sa akin. Aba, kung minsan talagang mas pinapahalaga natin kung anong nararamdaman natin at ang mga taong nasa paligid natin. We always want to please people. But how about God, who gave us everything, even our lives, even our breath, even eternity? Anong igaganti natin, mga kapatid? Ano po? Ano pa? Sabi rito, the one who created the heavens and the earth. Pangalawa, the one who created the heavens and the earth. Ang sabi, awit 148:13, isa pang patotoo, lahat ay magpuri sa ngalan ni Yahweh. Ang kanyang pangalay pinakamaigi sa lahat ng lupa'y walang kasimbuti. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon because He deserves our praise. Amen! Mga kapatid, pinakamaigi siya. Kahit pinakagawa po pa sa mundo, napangasawa mo. At pinakamaganda sa lahat ng babae ang napangasawa mo. Sa palagay mo, mas iigi pa yan sa pag-ibig ng Diyos sa'yo? Kapatid? Hindi po. Lahat ng bagay na tinatamasa natin, regalo ng Diyos lahat sa atin yan. Huwag niyong isipin na kaya kayo'y niragaluhan because you're very good. Wala isa man sa atin ang very good. Lahat tayo semplang fall short in the glory of God. Sinasabi sa Bible yan. Romans 3:10, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya anong nating pagmamalaki? Amen? Wala siyang kasing buti. Pangatlo, the one who is to be exalted in His holiness. Ito yung Diyos sa pinag-uusapan natin. Isaiah 6:3. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Ito po yung mga kerubim, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaningdingay laganap sa sanlibutan. Ito yung mga kerubing nagbabantay sa kanya araw at gabi. At sinasabing, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan. Anong sasabihin ng mga nilikha ng Diyos? Amen! Amen! Praise the Lord! God deserves praises from us. Kung yung mga anghel na yan, pinupuri ang ating Diyos araw at gabi, hindi sila nagpapahinga, hindi sila tumitigil. How much more us? Na tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Everything we are and everything we have, now and in the future, lahat yan galing sa Diyos, mga kapatid. Pakatandaan yung lahat yan. Pangalawa, sa pinag-aaralan natin, why we praise God. The experience of God's mighty acts.
particularly His acts of salvation and redemption, is a key reason to praise His name. Amen. Ibiruin niyo ba? Yung kanilang ginawang pagliligtas sa atin. Ano? The experience of God's mighty act. Na ang kanyang ang anak na nanahimik nandun sa tabi niya, pinapunta niya rito sa lupa. Ipinanganak ng isang birhen. Wag niyo sasambahin yung birhen, ha? Ang pagkakamali ng tao, yung birhen na sinasamba, binaligtad. Bakit yung nandun sa sinapumulan ng birhen, hindi yan ang sambahin? Sapagkat yan ang dahilan. Yan ang mighty act ng Diyos. Saan ka nakakita birhen? Nagbuntis. Hindi ba miracle yan? Nakakapatid. Nagbuntis, 30 years. Siyang tinrain ng Diyos. At the age of 30, nag-start ang kanyang ministry na yun talagang dahilan bakit nandito siya sa lupa. Napanood na naman siguro. Bagamat yun, napanood lang natin as movie. Na-move na tayo. How much more? Sa personal nating mapanood yan. Sabi nga sa Bible, hindi na siya makilala bilang tao kasi wasak-wasak siya. Wasak-wasak, pati mukha niya, pati katawan niya. Kanino na niya yun ginawa? Sa anong dahilan? Para iligtas tayong lahat. Amen? Para sa ating kaligtasan. Dahil ipinagbili na tayo. Kaya lang, muli niya tayong binili. At ang pambili, hindi mura. Dugo ng kanyang anak na walang bahid. Dungis ng kasalanan, at yan ay si Jesucristo. Amen po? Kaya dapat lagi natin tatandaan, huwag kayong makikinig sa naririnig nyo sa Facebook, sa ano pang klase, sa platform ng social media. Basahin nyo ang Bible para matutunan nyo. Ang totoo, hindi kayo pagkakaitan ng karunungan basta't hiniling nyo sa Diyos, mga kapatid. That's why I'm telling you, read your Bible. Huwag kayong manangan dun sa puro cellphone, nakadukdok sa cellphone. Pahamak yung cellphone. Pati ako Ba't ako hindi ko na maintindihan wala akong magagawa, kailangan kong gamitin sa ministry. But read the Bible. Kasi itong magtuturo sa atin ng pangyayari. Bakit tayo iniligtas at binili? At isang napakalaking dahilan kung bakit dapat natin siyang sambahin. Ang sabi sa awit 96:1-3, purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan itong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay pahayag na si Yahweh ay dakila. Take note. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Are you doing this? Mga kapatid. Ang sabi rito, tanda ng ating pagpupuri sa Diyos. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Yan ang dapat natin gawin. Ang kanyang ginawa ipahayag sa lahat ng madla so that they will know that they need a Savior and they must be saved dahil may paniningil. Merong paniningil, mga kapatid. Kaya kailangan siguraduhin natin masama tayo sa kawan ng Diyos. My sheep knows my voice and they follow me. Dapat kilala natin ang tinig ng Panginoon. Nagsasalita sa ating mga puso. Ito yung conviction ng banal na Espiritu. Tandaan niyong lagi,
Hindi tayo ang nag-save sa ating sarili at hindi natin yan kagustuhan. Ang Diyos ang may kagustuhan. Ang Diyos Ama na dinala tayo sa paanan ng kanyang anak. Ipinakilala niya ang kanyang anak na si Jesus. Gumamit siya ng mga tao to bring you the good news of salvation, for you to know Jesus Christ, the only Savior of your soul. Baka mahuli tayo, malapit na pong bumalik si Lord. Nakikita niyo nangyayari sa Israel? Eto na, nangyayari na, inaayos na, lahat-lahat ng pangangailangan. Ano pang hinihintay natin? Katabi natin mismo, mahal natin sa buhay. Hindi pa hanggang ngayon, hindi pa rin kilala si Jesus. Sana ma-rebuke tayong lahat. Kasi one way of praising God is share His goodness to all people. Amen po mga kapatid? Kasi mahal niya ang lahat ng tao at ayaw niya may mapahamak kahit isa. Kaya nga nadidelay ang kanyang coming. Dahil pag dumating na siya, tapos na. Darating na ang lahat. Yan palang pa lang tayo nang nakabalita ng mga lindol. Mga bagyong saksakan ng lalakas, takot na tayo. How much more yung 7 years tribulation na dadanasin ng bundong ito. Ang paniniwala natin, tribulation na mangyayari bago mangyari yan, susunduin ng Panginoong Jesus ang kanyang iglesia, the body of Christ. Di ba kayo nag-aalala? Baka hindi kayo masama doon. Kawawa kayo. At ang mga mahal niyo sa buhay, titiisin niyo ba sila? Kaya nga lagi sinasabi, at sinasabi din naman ang Bible, higit sa lahat, train a child the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Sa kabataan pa lang, ipakita mo na, abay akong napibless doon sa mga batang kung mag-pray, ay talaga naman kung mag-pray, dahil pa yung matatanda. Umiiyak pa sa Panginoon. Sana ganito ang ating mga anak na hindi makakain, kundi nagpipray. Dahil pa tayong matatanda kung minsan, sa sobrang gutom, nalilimutan ng mag-pray. Mga kapatid, ituro nyo yan. At hindi mawawaglit sa mga bata iyan. Akala nyo yung pasama-sama dito sa church? O yung senior ni Kate. Ako'y tuwan-tuwa. Kahit galit na galit ka pa, ikaw na nanay, abalang-abala ka, yung buhok mo kusot na kusot. At hindi ka na nga makapag-pulbos man sa sobrang abala, mag-church ka pa rin at dalhin mo ang anak mo. Kahit anong mangyari, wala akong isusuot, ay kahit labada magsuot ka, makarating ka lang sa church. Hindi mo kailangan magpaganda, mapunta ka lang sa church, kapatid. Kailangan mo salita ng Diyos na sa pagkain ng iyong kaluluwa, magpapaunlad sa iyong pagkatao sa harapan ni Kristo. Kailangan natin siya. Maayos ang buhay mo ngayon, hindi ko, okay lang, hindi ko naman kailangan ng Panginoon na you're a fool pag sinabi mo yan sa sarili mo. Sorry to say that, but that is true. Kailangan natin ng Panginoon. Dahil siya lang ang makapagbabago ng lahat sa atin. Ang sabi rito, in doing so, we praise God for His unfailing mercy, grace, and love. Pagka ibinahagi natin ang salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakiglala sa Kanya, ang sabi, pinapapurihan natin ng Diyos dahil sa Kanyang walang hanggang habag, biyaya at pag-ibig. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Thank you, Lord. Ephesians 1:6, ang sabi, purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Fully demonstrated by Christ on the cross of Calvary. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang tunay na kahulugan ng John 3:16. Na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. At ibinigay niya at pinadala ang kanyang anak. Hindi para paglingkuran, kundi patayin. Mamatay upang bayaran ang ating kasalanan.
At ang lahat ng mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po? At ito ang lagi nating iisipin, mga kapatid. Si Jesus ang demonstrasyon ng pag-ibig ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Ano mang klaseng pagkatao meron ka, He loves you. Kahit 20 tao na napatay mo, He loves you. Kung magbabago ka ng isip. Kahit ano pang kasalanan, karimari-parim na kasalanan yan, it will not stop Him from loving you. Yan ang dahilan kaya siya naparito, mga kapatid. Lagi mong alalahanin yan. Number 3, we will also want to praise God for any specific acts of deliverance in our lives, such as being rescued from our enemies or healed of our sicknesses. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Napakatindi ng kanyang pagliligtas at pag-iingat sa atin. Maging yung pag-iingat niya laban sa ating mga kaaway. Lalo na sa ating kaaway na hindi natin nakikita. Ang dyablo, na maaaring gumamit ng laman para tayo pinsalain. Don't you know that? Na pwede niyang gamitin ng tao para tayo ay saktan at sirain. Pero bago niya gawin yon, makikipagtuos muna siya sa mga anghel ng Diyos. Kasi ang sabi sa kasulatan, He will send His angels to protect you. That even your feet will not slip to the stones. Eto ang Diyos natin. May anghel tayong nakabantay. Kaya pag ipinag-pray nyo yung mga anak nyo, saan man pumunta niya, sabihin nyo sa Panginoon, Lord, sabi mo, may mga anghel na nakabantay sa amin. Kaya itong anak ko, pinasasakop ko sa iyo, hayaan mong yung masamang elemento, yung mga masamang tao, makita nila 2 malalaking anghel na kasabay ng anak ko para mangilag sila at lumayo sila sa anak ko. Ako, ganyan lagi ang panalangin ko sa ating lahat. Dahil totoo po, believe that God is sending angels, His angels, to protect us. Unseen angels. And how many times na-proof ko po yan. Ayan, kinuwento ko noon kay Ate Baby. Yung nangyaring aksidente sa kanya. At least naranasan niyang kargahin ng anghel. Sasabihin natin anghel kasi hindi niya kilala eh. At itong taong ito, tinawagan ng kapatid. Maging ako, hindi ko alam ang telephone number ng ate niya. Bakit itong estrangherong ito na pumarik sa jeep, tinangay siya, dinala sa ospital, alam ang telephone number ng ate niya. At nung hanapin niya, nung madala na siya sa emergency room, wala na yung taong naghatid sa kanya. Tao? Hindi. Anghel ng Diyos na nagkatawang tao para i-save ang kanyang anak. Alam niyo po, napakaraming testimony na nagpapatunay na ang mga anghel ng Diyos ay hindi nagpapahinga just to protect us. Kaya whenever you pray, claim it dahil totoo po iyan. Yang mga anak nyo, kung nasa ibang bansa, lagi nyong ipapanalangin, send your angels to protect my children, Lord. Spiritually and physically. Dahil gagawin po ng Diyos yan at hindi niya tayo bibiguin. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Amen! Purihin ang Diyos! Thank you, Lord! Jeremiah 20:13, awitan ninyo si Yahweh, inyong purihin si Yahweh, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Amen! Siya ang may kapangyarihang ipagtanggol tayong lahat. Dahil alam niyang anong nangyayari sa isip ng tao. Hindi tayo nakakabasa hanggang sa mga talagang harapan, aktual na pangyayari. Pero ang Diyos natin, before it happened, He knows. Ganito siya kamakapangyarihan. Lucas 13:13. At ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Believe that God, in the name of Jesus,
still heals today. At ako'y natutuwa talaga sa Panginoon. Si Ate Baby, kahol ng kahol, parang aso. Lalo na kung gabi. Tigas ng ulo eh. Umaambon-ambon. Sabi ko, matanda ka na. Magtakip ka naman ng ulo. O, para saan siya nasabi, kayang-kaya ko yan, ayaw ko pansinin. Eh, nung kumahol-kahol. Ano yung kahol? Alam niyo kung ano? Ubo. Eh, pati ako, hindi ako makatulog. Sabi ko, hawa mo pa ako. Sabi ko gano'n. Eh, may lakad ako. Pupunta ako ng Davao, God willing, next week. Pero salamat sa Diyos. Kuminsan sa katigasan ng ating ulo, pag tayo humingi ng kagalingan sa Diyos. Thank God. Nung kami manalangin at nag-pray kami. Hindi na kumakahol. Narinig niyo pa ba? Hindi na kumakahol. Amen na sinasabi, hindi nakahol. Subukan niyo ang Diyos, makikita niyo kung paano niya tutugon sa atin. Hindi ako nagsisinungaling. Ayan ang Diyos, kaharap natin. Kahit ako madalas. Many times kasi, dito lang sa mga aso ko, talaga naman Mapapagod ako ng hustok sa pag kinakawalan mo, para kung humahabol ng kutok, nagtatatakbong, ang bilis magsitakbo. Pero salamat sa Diyos, yung mga caution niya, pagtuturo niya sa atin, and whenever we ask His help, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo bibiguin. Amen po mga kapatid! Purihin na Diyos! Thank you, Lord! And finally, number 4, God's continual providential care and provision for us day by day, both physically and spiritually, is a powerful reason to praise and bless His name. Ang sabi sa awit 68:19, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Huwag mong sabihin sa aking pasan-pasan mo yung mga pasanin mo. Ang Diyos ang may hawak niyan. Kaya ka nabibigatan kasi pinipilit mong kargahin, hindi mo naman kayang kargahin. Kaya tayo nahihirapan Ang Diyos natin, kasing layo ng dasal. Ang kailangan lang natin, pag-amin, tingnan nyo, basahin nyo ang Psalms. Tingnan nyo kung paano dumaing si David. Pag-aralan nyo. Walang nakatago, lahat lantad. Pati nga yung mga kaaway niya, pinapapatay niya sa Diyos Bluntly, sinasabi niya kung anong nararamdaman niya. Sana ganito rin tayo. Nangingilag pa tayo, sinabi na nga ng Panginoon, siya ang ating Panginoon. Pag sinabing Panginoon, siya ang nagmamay-ari sa'yo. Buhay mo hawak niya. Ba't mag-aalinlangan ka pa? Kaya tuloy ngayon nahihirapan ka. Kapatid, ano po? Totoo naman ang lahat ng dalahin natin, siya ang may pasanin paano hindi niya papasanin? Alam niya ang mangyayari bukas pati sa hinaharap. Ikaw ba alam mo? Nagpaplano ka, sa ganitong araw, kami magpipiknik, pupunta kami sa ganito, sasakay kami ng ganyan. Hindi mo mala sinali ang Diyos. Ano po? Madapa ka nga lang sa hagdanan, magkakanda pilay-pilay ka pa Hindi ka na makalakad Tandaan natin lagi, ano man ang balakin natin, saan man tayo pupunta, God willing, lagi niyong sasabihin, kung kalooban ng Diyos, tulungan ako ng Diyos. Sabi nga, Psalms 46:1, God is our refuge and strength, our very present help in time of need. Siya ang ating lakas. Siya ang ating kanlungan, ang laging handang tulong sa lahat ng ating pangangailangan. Huwag nating iitsipwera ang Diyos para hindi tayo nahihirapan sa buhay. At ang pangarap ng Diyos, bigyan mo naman ng dignidad ang sarili mo.
At respetuhin mo ang pangarap ng Diyos sa iyo. Ang gusto niya ibigay sa iyo, full life, ganap at kasiyasang buhay. Ba't sinisira mo ang buhay mo? Lalo na ikaw kabataan, ayaw mo magpapigil. Pag pinangaralan ka, nagagalit ka sa nangangaral sa iyo. Parang kaya mong mabuhay na wala sila. Kaya ka nga may magulang Kaya ka nga may mga matatandang nasa paligid mo. Yung naranasan namin, hindi mo naranasan pa sa buhay mo. Papunta ka pa lang doon. Nung ako'y maliit, sinasabing lagi ng mga apo ko, yung mga nanay ko, mga magulang ko. Ay, papunta ka pa lang. Agad nilang sinasabi. Papunta ka pa lang. Kami, tapos na. Naraanan na namin, kaya sinasabi namin sa iyo. And one way of honoring God, praising Him, is to keep your life. Maging disente tayo kasi ang Diyos na sinasamba natin ay napaka-disenteng Diyos. Kaya anya-ayat tayo ayaw uminom, masisira yung mga laman loob natin, yung atay natin masisira. At saka hindi. Talagang yung mga nakakainom, nalalasing, talagang nawawala sa sarili. Yung ka nakakita, nagkakakasat sa kalsada, nagtutungayaw ng kung ano-ano. Lasing Sinasabi na nga huwag maglasing. Sa halip, mapuspos kayo ng Espiritu, sabi ng Diyos wala kang ginawa kundi maglasing. Saan mo, binibigyan mo ba ng karangalan ng Diyos? Sasabihin sa'yo, kala ko ba born again yan? Di nakakahiya. Hindi ikaw ang napupulaan, kapatid. Tandaan mong lagi. Sinong napupulaan? Ang Diyos na dala-dala mo na sinasabi mong pinapaniwalaan mo. Kasi hahanapan kanila ng pruweba kung ikaw nga ba talaga ay anak ng Diyos. Ang sabi, naku po, itong pinakamahirap sa lahat yung gluttony. Ang sabi ng Diyos, kumain ng tama, kumain ng malusog. Make your food your medicine. Baligtad Make the medicine your food. Kawawa ka na pagka ganon. Dapat, yung food, ang medicine, ano yun? Kumain ka ng maayos at tama. Maawa ka sa katawan mo. Ano po? Ito nga ako, pagkapayat-payat, paghakbang ko lang, yung tuhod ko, hindi kumain sentro-sentro. How much more yung malalaki talaga? Mga kapatid, sabihin ko, pati ba naman yung pagkain ko, pinakikilaman ng Diyos? Paano sa palagay mo? Gusto niya ganap at kasiyasiyang buhay. Kung ikaw yung may sakit, hindi nalulugod ang Diyos dyan. Huwag. Mahal ka ng Diyos Pati sa pagkakasakit mo, ayaw niyang mangyari sa iyo yan. Then do the right thing. In everything, sabi nga, kumain ka man, ano man ang gawin mo, bigyan mo ng karangalan ng Diyos. Yan ang bilin niya sa atin Kasi pinapatunayan nito na ang disenteng buhay galing sa Panginoon At hindi lang yan, mamamangha pati yung makakakilala sa iyo, ganito pala, ikayang ma-born again. Parang gusto ko nang ma-born again. Kaysa yung kanya ba mga born again? Pakatandaan natin lagi. Ang mga ginagawa natin sa buhay, sa sarili natin, iyan ang magbibigay karangalan sa Diyos na nagligtas sa atin. Amen po mga kapatid. Isaiah 63:7, aking babanggatin ng pag-ibig ng Diyos na di nagmamaliw at ang pagpupuri na ukol kay Yahweh ay sasariwain. Ang lahat ng bagay na kanyang ginawang kaloob sa atin at ang kabutihang kanyang ginawa sa bayang Israel, ang lahat ng bagay na kanyang ginawang bunga ng pag-ibig. Bakit laging nasasambit ang Israel? Dahil silang naging kasakapan upang maranasan natin ang kaligtasan. Jesus Christ is a Jew, a Jewish carpenter. The writers of the Bible are Jews. Mga Israelita, mga kapatid. Ginamit sila ng Diyos
upang malaman natin ang katotohanan. At pag nalaman natin ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen po kayong lahat? Gusto niyong lumaya? Gusto niyong lumaya? Lagi niyong pasalamatan at papurihan ang ating Diyos na dakila sa lahat. Amen po mga kapatid! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Aming amang Diyos, nagpapasalamat kami. Dahil ang kabutihan mo, Lord, walang hanggan. Yung bang matatamis na mga pananalita, Lord, kung pwede nga lang, lagi mong bangkit-bangkitin sa amin yan. Dahil ganito mo kami nililiyag, katulad ng isang binatang lumiliyag sa dalaga. Higit pa rito, Lord, ang pagliyag mo sa amin. Kaya nga patuloy kang nagtuturo. Patuloy mong sinasabi sa amin kung paano kami makalapit ng lubusan sa iyo. Kasi gusto mong makalapit kami sa iyo ng malayang-malaya. Ang pagkakamali lang namin, kung minsan nakakalimutan namin kung sino kami. Kay Kristo Jesus. At ito po ang dalangin naming lagi mong ipapaalala sa amin. Napakapalad ng tao na tunay na kumikilala sa iyo at ang tinitubok ng puso ay kayo lamang. Dahil ang taong ito, Panginoon, ay magagamit mo to spread your love to everyone. Empower us, Holy Spirit. Let the fruit of your presence in our lives manifested through our lives. Upang talagang magpakapigbigay kami ng parangal at papuri sa iyo. We are so grateful and thankful because of your goodness and your majesty, power, greatness, and honor that makes us praise your wonderful holy name. Ang pinagbulay-bulayan namin ito ay maging pagpapala sa aming lahat. And from now on, Lord, let us start a new day with you. Makapag-umpisa kaming tunay na makasunod sa kalooban mo. Upang ang aming mga spirito ay makaugnay sa bawat aspeto ng inyong kariktan at kaluwalhatian. Iparanas mo po ito sa iyong mga anak. Sapagat ito'y napakadakila. Hayaan mong bawat mga salitang mamutawi sa kanilang mga labi ay ang papuri at pasasalamat sa inyo. Sapagat karapat dapat po kayo. Salamat po. Maraming salamat po sa karangalang ito. At tunay na itinatanghal ka namin, pinararangalan ka namin, pinapupurihan ka namin dahil sa inyong kapangyarihan, kaluwalhatian, at napakadakilang karangalan. Bless us all. Salamat po. We receive and accept it. With the help of the Holy Spirit in us. In the mighty name of Jesus. The empowerment and the Savior and Lord of our lives, we pray. And all of God's children will say, Amen! Amen and amen! Praise the Lord! Thank you, Lord!